Where your treasure is, there will your heart be also. Matthew 6:21. Hello mga katiats all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayong lahat ngayon? Sana ay palagi nasa mabuting kalagayan tayong lahat. Stay away from COVID. At ako'y saludo muna. Shout out sa lahat ng aking subscribers sa buong kapuluan ng Pilipinas. At sa aking mga subscribers dyan sa abroad, in the Middle East, dyan in Canada, Australia, New Zealand, Korea, Taiwan, Indonesia, Malaysia, at sa iyo na bago pa lamang bumisita at nag-click sa aking channel, maraming salamat sa inyong pag-subscribe. At ngayon ating tatalakayin itong tungkol sa mga treasure signs na nakita ng ating katiats. Sa palagay ko ito ay nag-symbolize ng isang treasure vault at kahon-kahon na mga boxes. Kaya ating tingnan sa aking partial analysis dito sa video na ito ngayon. Alright mga katiats, ito yung magandang treasure marker na padala ng ating kaibigan. Ito ay nag-symbolize ng nakabaon na mga treasure boxes or maybe ito ay bareta ng mga golds na nakalinya. Meron akong kita na ganito guys, inside the cave na nakahilira yung sa Luzon yun. Kung nabalitaan nyo, nakahilira galing sa entrada ng cave ang mga gold bars na nasa malalaking klaseng gold bars. Nasa 25 kilograms yata ang bawat isa. Kaya sa palagay ko kung hindi ito boxes of golds, ay ito ay malalaking klaseng bareta. Meron kasing gold bars na tumitimbang ng 75 kilogram bawat isa. Yung nakuha ng treasure hunter na Amerikano na ang pangalan ay Fitzgerald. Si Fitzgerald, gamit yung kanyang TM-808 metal detector ay nakakuha siya ng isang malaking gold bar na nasa 75 kilograms ang bigat. Kaya world record yun. Mga year 2000 yata yun ang makuha dito sa Pilipinas. Gamit lamang ang itong mumurahing metal detector na made in USA by TM Whites, yung metal detector na box type na TM-808. Nasa vlog ko yun sa aking channel na The Golden Boy Real Guide for Treasures, yung ganong klaseng metal detector. Okay guys, so napakagandang sign ito. Meaning to say ay nakahilira or nakalinya in a straight line ang nakabaon na treasure. Can be treasure boxes or malalaking klaseng barita ang nag-symbolize ng mga ganitong marka ng mga rectangle na maliliit. Kasi ito ay layout sa bato. Ang tawag dito ay stone diagram, na kung saan ang ganyang proportion ay papalakihin yan times 1,000 ang laki. So meaning to say kung nasa 1 inch ang pagitan yan, or kung 1 sentimetro lang ang pagitan ng mga boxes dito sa bato, meaning to say ay sa actual yan ay malalayo ang distansya ng mga yan. Okay, tunghayan muna natin na iba pang picture. Dito guys, merong mga nakahilira na bato. Kung ito naman ay gawa ng mga Hapon, kung sila ang naglagay diyan, ito ay konektado doon sa simbolo na yung mga maliliit na rectangle na naka-carve sa bato. Ito yung marker nila na parang mga rectangular din to na nakahilira na mga bato. Okay?
kung yan ay panahon ng hapon. Sa unahan naman nito, mamaya tingnan natin doon sa kanyang sketch map, ay merong parang tawag nila balon daw to na may simentado. Nakasimento ito, ngunit sa harapan ay malaking bato sa banda rito. Yan ay concrete. Parang pressure vault ito. Kung ang sa akin lang, baka natagpuan na ito ng mga treasure hunter noon, kaya nabuksan yan. Kasi parang treasure vault ito, yung tinakipan lamang ang vault at baka nakuha na ang laman dyan. Yan ang ating kinakatakutan, baka may nauna na dyan. Anyway, walang masama sa pag-try. Baka hindi pa nakuha ang deposito dyan. So ito yung mapa guys, tingnan natin ang kanyang sketch map. Ano bang mga kahulugan nito? Blow up natin. Okay, so merong mga sign dito. Ang magagandang sign dito ay of course ito, nakahilira na square boxes. So it can be ammunition boxes na 8 at 3 sa papuntang west. Sa papuntang west ito merong 3. And then dito naman sa south or north or norte or south, kung gaganyan ito, meaning to say sa north ito kasi dito yung south niya. So ito yung norte, ay merong 8 na boxes. Ang problema niyan, saan ba hahanapin ito? Yan ang ating problema ngayon. Okay, kailangan maghanap tayo ng clue kung saan hanapin yung mga boxes na yan. Okay, so hanap tayo ng ibang symbol na magtuturo kung nasaan yung mga boxes of gold. Ito yung hinahanap natin guys na treasures. Itong nakaukit sa mga bato. Ang ibig sabihin niyan ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. There are, kung 12 ka-rectangle yan, meaning to say there are 12 boxes or 12 bars. It can be bars or boxes. So meron dito baliktad na J. Ito ang magtuturo sa atin guys. Ang J or U na gaganyan, yan ay nag-symbolize ng cave or itong man-made tunnel na vertical na paganyan. So manhole, meaning ng manhole ay gawa ng tao na butas na paganyan. Yan ang tinuturo nitong J. Ngayon ay tingnan natin sa unahan kung saan bang tinuturo nito. Pwede ang tinuturo niya ay papunta rito or papunta dito sa mga nakahilira na bato. Kung ganyan ang kanyang postura. So kung bababa tayo dito guys, ay dito sa may banda rito ay mayroong sign na rectangle hole at parang may heart marker dito sa baba. So ito ang prospect number, pagpalagay natin na ito ay number 2 kasi sa akin ang number 1 ko ay itong balon. Dito ako guys mag-concentrate kung ako sa sinasabi niyong balon. Kasi ito, kung kayo ang nagbukas ng takip nito, meaning to say hindi pa yan nagalaw. Pero kung bukas na yan ang makita nyo, sa palagay ko yan ay vault
concrete vault. Ang meaning ng concrete vault ay maliit na room na may takip na kung buksan mo yan ay tatambad na sa iyo ang yung nakalagay sa loob. Yan ang concrete vault. So sa palagay ko yan ay concrete vault. At kung kayo ang nagbukas niyan guys ay hindi pa yan nagalaw, nandyan pa ang treasure, okay? So dito naman ay itong simbolo na ito ay nagsasabi na there is a treasure going, yung ganyan, going 10 meters, mga 10 meters, papunta siya dito. So 10 meters, saan ba yung 10 meters guys? Kayo lang ang nakaalam dyan kung saan ang 10 meters. Kung banda rito, ay subukan nyo dito paghukay ng 2 meters deep. Baka mayroon kayong makita isa sa mga boxes na nandito. Kasi napakarami niyan. There are 12 boxes or 12 na malaking barita. Ngayon guys ay sa palagay ko ay meron kayong tatlong digging site or digging spot. Digging spot lang, tatlo yan guys. Ito yung tinuturo dito. I-try nyo rin itong direksyon ng tatlong boxes. So tatlong boxes, start kayo sa 3 meters pag-hukay hanggang 15 papunta rito. So unang hukay dito guys sa harap ng bato na yan ay 15. I make that 3 meters. And then itong pangalawang hukay nyo dito ay 15. Okay, so ito ang unang inyong digging spot, itong nandito. Ito na perimeter. Isama nyo na rin itong nakahilirang bato. Hukayin nyo itong banda sa likod niya. Kasi baka dito yan, sa palagay ko, i-blow up natin to guys ha. Kasi sa palagay ko itong mga bato na ito ang sinisumbolo noong nakaukit dito na mga ito guys, itong mga rectangular. Sa palagay ko ito yan. So kung nakahilira yan na mahaba at nasa 8 bato yan, meaning to say ang mag-cross niyan ay nandito. Yung tatlong dito, yung tatlong boxes ay nandito yan sa banda rito, which is malapit dito sa ating tinuturo na 3 to 15 meters itong nandito guys. Kaya itong site na ito ay hotspot. Ito iikutan ko guys ha, dito kayo maghukay. Ito yan ay hotspot area. So ito ang ating prospect number 1. Okay, merong treasure dyan. At baka nandyan lang sa ito sa binilugan ko yung mga nakahilirang boxes na yan of gold. Okay, at dahil dito ay merong J, ang meaning niyan ay treasure in the cave or treasure in the manhole or man-made hole. Okay, so ang punteriya niya ay papunta doon. Okay, so nandyan na, naghukay na tayo dyan. So dito tayo sa kabila. Itong tinuturo ko na ito guys, yung balon na rectangular na parang treasure vault. At ito ang ating pinaka mabigat. Kung ito ay number 2, i-try nyo rin ito guys. Ito'y giveaway lamang sa tingin ko. Under sa bato na yan kung saan nakaturo yung tulis ng heart, doon kayo maghukay, or below the rock. Okay, so mas madali lang dito hukain. Mababaw lang to guys. So yan ang inyong number 2. At itong number 3, sa palagay ko ito'y entrance to the tunnel, or maghukay pa tayo dyan ng malalim. Kaya gumawa ako ng drawing niyan guys. Dito meron akong ginawa na drawing niyan. Hanapin natin. Alright, so ito yung ginawang drawing ko guys. Ito yung section na, yung parang makita na natin ang underground. At ito yung balon. Ito yung balon guys.
yung rectangular na atabay or balon na konkrito yung kanyang mga sides. Ito ay concrete, yan ay buhos, simentado yan dito rin, at itong dito ay simentado, at itong portion lang dito sa may malaking bato ang hindi simentado. Kaya tuloy ako'y nagduda dyan na yan ay takip sa sabihin natin na tunnel. Okay? So meron tayong dalawang paraan dito guys sa paghanap ng itong hinahanap natin na Yamashita treasures. Ang unang step, okay, or unang paraan, one method, the first method is, ang unang paraan ay ating tanggalin ang bato na ito. Ngayon kung mahirapan kayo dito guys, kung dito kayo dadaan sa loob, ay dito na kayo gumawa ng hukay sa likod niya, sa ibabaw. Dito kayo humaghukay at diyan, tatapat diyan ang hukay nyo para makita nyo itong bato. Mag-grip kayo diyan kunti. Ayan, example kayo ito. Okay. So butasin nyo dito para makita nyo kung ano yung nakatago sa likod niya. Baka sa likod niya ay meron na namang treasure vault dyan or konkretong box. Kasi gumagamit sila ng simento, so mag-expect na tayo na ang sunod na makikita natin ay cemented box na malaki. At kung ganyan ang makita nyo na ganyan naka-rectangle na box na gawa sa simento, ay 100% na mayroong laman yan, at yan na yung hinahanap natin. Okay? At kung wala dito guys, anong gagawin natin? Kung wala dito sa bato, natanggal na natin tong bato hanggang dito, wala tayong nakita diyan, dito tayo naghukay sa ibabaw para safety. At kung wala tayong nakita, mayroon pangalawang paraan. So anong pangalawang paraan natin? Ang pangalawang paraan ay of course okay, so ang pangalawang paraan natin guys, number 2 methods is, kasi wala dito, so X na natin yan, wala sa portion dito guys. Ang gagawin natin ay pababa tayo, kasi may puno na ito ng lupa. Ang gawin natin ay tanggalin natin lahat ng lupa dito guys. So 2 meters ang aking suggestion na lalim, 2 meters deep papunta sa baba niya mismo dito. At kung meron na kayong makitang mga bagay dyan, example mga old coins na World War II, 1940s na mga coins, mga sake wine bottle, yung mga botelya ng Hapon, yun ay mga kulay orange, brown, tsaka green. Ganyan ang kanilang mga whiskey na kulay. Pag mayroong mga ganyan at walang mga tatak yung guys sa kanyang puwet, yung mga botelya na yan ay walang mga tatak. Hindi tulad ng mga botelya ngayon na mayroong marka na mga San Miguel Distilleria or La Tondinia Distilleria, ganyan. Yung mga bato noon, mga bottle noong World War II ay walang tatak. Kaya pag walang mga tatak na botelya, yan ay whiskey ng Hapon. Meaning to say, merong mga talagang mga Hapon sa lugar na yan na merong tinatago diyan. Kasi bakit naman ibinaon ang mga botelya, diba? Ng malalim. So dito guys, 2 meters ang hukay natin. At sa palagay ko, sa dalawang paraan na ito, diyan sa balon, ay meron kayong matagpuan. Dito sa itong papuntang dito guys ay malaki ang kutob ko, kasi meron ito yung sinasabi nyo na emboss na U.
Okay? Ang U yan ay pag nakatagilid yan na mahaba na gaganyan, yan ay arrow. Direksyon yan ay papunta doon. So ito na U, mahaba yan, hindi yan C, at medyo matulis siya, yan ay arrow na ang meaning to say ay papunta dyan. Kaya malakas ang aking kutob na nandito lang guys sa portion na ito. After nyo makuha itong bato na malaki dito. Pero sa aking solusyon ay dito na kayo dumaan guys, dito. Dito kayo mag-umpisa paghukay. At kung may makita kayo na nakaharang diyan na malapad na malaking bato or simento, meaning to say tama tayo na dito na banda rito sa may itong banda rito guys ay nandito ang treasure vault. Itong kinulayan ko ng yellow dito. At yan ang tinuturo nitong mahaba na U. At yan ang tinatakipan itong malaking bato. At yung dito sa baba, ito'y pangalawang opsyon na lamang. Kung wala dyan sa itong tinuturo ko dito sa may takip na bato. Okay ba guys? So, hindi ko nahahabaan ang aking pag-analyze. Ito'y partial analysis lamang. Pero makadagdag ito sa inyong analysis diyan sa inyong lugar. Mas maganda ang 3, 4 or 5 ulo na mag-isip ng solusyon kaysa isang ulo lamang. Kaya good luck. May the fortune be with you guys. At merong kasabihan na meron daw beginner's luck. Noong ako'y nag-umpisa pa lamang, meron kaagad akong nakitang swerte na sa palagay ko yun ay beginner's luck. Pero maliit lang na amount. Okay, so don't stop chasing for your golden dreams. Stay safe at paalam na sa inyong lahat. Ciao for now.